Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. O dali, kayong dalawa. Tapusin na natin to para makauwi na tayo. Konti na lang yan, oh. Punas ka din ng pawis, ha? O, yan, okay. Upo, yan, o, yan, yan. Punasan mo siya. Okay, okay. O, sige. Yan, magpunasan na. May pinalalaman pa kayong punas-punasan ng pawis, ha? Hoy! Kayo, pinagmamasdan ko kayo, ino-obserbahan ko kayo araw-araw. Pang ilang ano na to, linggo, hindi nyo pa natatapos. Eto lang, isang pader! Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Binabayaran kayo ng tama? Ma'am, sandali lang ho. Magpapaliwanag lang ho. Huwag ka nang magpaliwanag. Ikaw, foreman ka dito. Ang foreman, dapat in charge ka sa mga tauhan mo. Arawan ng tao. Anong foreman? Tatlo lang kami. 1, 2, 3. Basta ako yung isa-apat para walang problema. Yan. Alam mo, hindi ka ma-high blood kung makikinig ka sa amin. Ano ba yun? Hindi mo to building, sa kabila yung building mo. Paano ka nakapasok dito? Wala ka namang ID. Hindi ba ito yung 14B? Hindi. 14A to? Oo. Sorry. Uma-acting na kayo, Uma-acting na. Oo, uma-acting na. Nako. Ayaw mo, hirap talaga niyan, Oo. Bouncer na, construction worker. Daming trabaho. Okay, ano man ang itayo mo sa buhay, pangarap man yan o bahay, kapag solid ang team mo, siguradong matibay ang foundation. Ganyan kami dito sa Team Puti! Hindi sapat ang foundation kung sa kasamahan mo wala kang konsiderasyon. Nako, dapat may winning goal ka for all, diba? Agree ba kayo dyan? Team Pula! Welcome sa programang bubuo sa nasirang samahan. Ito ang Face to Face Harapan. Sinlakas ng mason ang impact ng kanilang mga opinyon. Bawal ang paligoy-ligoy. Please welcome our harapang tagapayo. Para kang bumangga sa pader kapag nilabag mo ang batas. Ayaw na ayaw niya yan. Yan po si Attorney Lorna Kapunan. Tambakan ng pagmamahal ang pagtrato sa kapwa. Bilin niya ni Dr. Love, Brother June Banag. Patatagin ang kalooban at kaisipan. Yan ang kumpas ng ating resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Bawat panig, tinitiyak niyang mapakinggan para magkaayos ang mga magkaalitan. Magingay naman para sa nag-iisang ate ng masa, multi-awarded journalist and host, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Tama yan! Construction. Yes! YMCA ba ang sasayawin natin ngayon? Bagay. Hello and good morning, everybody! Ayan! Simulan na natin bago ang problema. Sumayaw! Handa na ba kayo? Ang hirap naman ito! Mahirap Ate Coring, pero may nakita akong isang nag-stand out. Aba, ano naman yun? Opo. Tingin niyo ba, nasa Team Pula? O kaya sa Team Puti? Panalong panalo dahil siya ay nag-blower! Dito ka! Kaya mo? Ibang klase. Siyempre, lahat kami dito sobrang handa. Nagpapa-blower pa bago salakayin ang problema. Ito na.
Sa mga kapatid nating trabahador o manggagawa, paano kung hindi ka na nga pinasahod ng tama at nang magreklamo ka ay sinuspindi ka pa? Bakit? Naku po, paano na ang pangangailangan ng pamilya ngayong nahaharap ang trabahante sa patong-patong na konsumisyon sa construction? Si Justin ay umuwi ng problemado dahil kulang-kulang na pasahod ng foreman na nagipit kuno. No, ganyan talaga yung mga foreman na yan. Kulang-kulang magpasahod. Ang hirap-hirap ng trabaho ng construction. Kasi ako, nag-construction din ako nagtatrabaho ng maayos tapos kulang sahod. May pangangailangan din ako na kailangan bayaran lalo sa bill sa bahay. So ano, Jess? Meron na bang solusyon sa kulang na sahod sa construction? Kulang na nga ang sweldo at ngayon, suspendido pa, talaga ba? Pakinggan natin ang kanyang reklamo. Justin, humarap ka na. So, construction ng trabaho, Justin. Yes, okay. So, pero regular o lulubog lilitaw? Lulubog lilitaw lang, ma'am. Kasi, Talaga? Opo. Magkano isang araw? Sa akin po, skills po kasi, ma'am, 850 po. 850. O, malaki Yes, din, po. ha? Pero, bakit? Pagka iba-iba ba yun? Yes po, ma'am. Ikaw, ano yung toka mo? Sa akin, ma'am, sa tubero po kasi ko, sa kitchen, mga... Tubero, ayun. So medyo malaki-laki kasi skilled. Yes po. Meron siyang kaalaman na hindi alam ng iba. Yes. So 850 a day. Anong nangyari? Bale, kasi nung third week ng May, okay naman yung pasahod niya hanggang second week ng June. Tapos, nung third week na ng June, yun, doon na po nag-umpisa na hindi na po nakukompleto yung sahod. Okay. Anong ibig sabihin na hindi nakukompleto? Pauuwiin. Ano ba kayo, arawan? Arawan po. Arawan. So bago kayo umuwi, eto na, nagaganyan na. Hindi po. Ano po yun? Bale, weekly po. Tuwing Weekly. Saturday po yung sahod talaga namin. Okay, so 6 na araw. Apo. So bakit, Maybe bali po kasi kami tuwing Wednesday. Sa akin po, 1,000. Then, sa Sabado, yun na po yung pinakasahod namin. Okay, so pwede kang bumali midweek. Yes po. Okay, bumali ka. Opo. Magkano? 1,000 lang po yung bali Okay, so ngayon. magkano dapat ang ibinayad sa'yo? Sa ano po, kasi 850 ako, dapat sa isang linggo, 5,100, minus mo yung 1,000, 4,100 pa po dapat. Magkano lang ang nabigay? 2,000 lang po. Oh, gaano katagal na yan? Ano po, almost tumagal po ng 3 weeks, ma'am eh. Okay, so linggo-linggo kulang. Yes po. Bakit daw ganon? Bakit ganon? Hindi ko po alam sa ano niya eh. May sinabi siyang ano na ginamit niya sa nanay niya. Oh. Yun. Alam nyo, yung foreman, iba-iba yan eh, hindi ba? Yung foreman, kung minsan siya nag-aabono, kung hindi yung talagang kontraktor, no? Opo. Ito ba yung foreman lang talaga? Diretso sa may-ari? Opo. Diretso sa may-ari. So, walang kontraktor. Wala po. Walang mag-aabono. Yan ay pera talaga galing sa may-ari. Yes po. Ayun. Nagamit niya. O anong sabi niya yun niya? Kailan daw niya ibabalik? Yun po, papalitan niya naman daw po, pero hindi po namin alam kung kailan niya mapapalitan. Lahat kayo? Ganon? Hindi ko lang po alam, ma'am, na kung lahat kami, kasi karamihan, kulang talaga yung sahod sa amin. Ay. Teka muna. So may utang siya sa'yo. Yes, O ma'am. bakit ka pa nasuspinde? Ayun, ma'am, kasi one time na tiyempuan ko na dumating yung may-ari, kinausap ko po kung bakit po ganun yung sahod namin na laging kulang. Ayun, sabi niya po, na bibigay naman daw kay foreman ng lahat ng sahod. Nahuli, nabuko. Yes po. Ayun. Ayun. Oh. Kaya ayun, nung nagalit yata sa akin si foreman. At sinuspindi ka? Yes po. Ano yung suspindi sa'yo? Isang linggo? Ilan? Ayun, matagal din po kasi hindi pa po ako nakakabalik sa trabaho eh. Hindi ka pa tinatawag ulit. Suspended without pay. Yun. Tignan natin, ha? Kasi panig niya yun. Pakinggan natin ang panig naman ng kabila. Siya ang inirereklamong foreman na hindi daw nagpapasweldo ng tama na nuspindi pa. Hindi ba? Sa kanyang pinagkakautangan. Medyo matinding paliwanag ang inaasahan natin
today. Kaya naman, Jess, humarap ka na. Teka mo. Jessie! O, eto na. So, kalma lang. Walang mangyayari dito na na masama. Okay. So, ang kwento niya, medyo nagamit mo yata yung binigay sa'yo yung may-ari, hindi ba? Yes, na ma'am. pera. Pagkatapos, kulang ang sweldo nila. Opo, laging kulang, ma'am. Parang laging kulang. Ayun. So, ang tanong natin, mamaya mo sasagutin, ha, Jess, magkakaintindihan din tayo sa dulo. Eto lang, panimulang tanong. Totoo ba na ikaw nang may utang, ikaw pang galit, at ikaw pa nagsuspinde? Alamin natin ang kanyang depensa sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So ito na ngayon ang tanong natin kay Jess. So, totoo bang hindi ka maayos na foreman kasi bawas parati ang pasweldo sa mga tao tas ikaw pa ang galit at nagsususpinde? Ma'am, totoo yun. Okay. Hindi po totoo. Ano ang bersyon mo? Eh, yung nagpasensya naman po ako sa kanila na yung pera po na Nagpasensya ka, tapos pasensya ako sa iyo. Sa inyo, nagsabi ako sa inyo eh. Okay. Oo, nga, Nakiusap nagsabi naman ka. ako sa inyo ng Nakiusap din naman ako sa iyo, di ba? Nakiusap ako ng maayos sa inyo na ibabalik ko rin yung pera. Okay. Magkano ba Kaya nga, total? Magkano ba ang total na kulang sa lahat ng mga trabahante? 4-8 po. 4,800. Opo. Okay. Sa'yo, magkano? Ano ma'am, 6'3". 6,300. Paano 2-1 ng nangyari 2-1 na po eh. 4,800? Ewan ko po sa akin, pero 4-8 lang po yung naano ko sa kanila na hindi pa nabibigay man. Pero inaawasan ko naman po kada yung sahod ko po, binibigay po sa nila. Meron ba kayong kasulatan na Wala. tinatanggap yung kulang? Wala ma'am. Wala po. Wala. O paano ngayon yan? Sabi mo, sa'yo lang, 6,300 na. Eh, tinatanong kita, magkano yung kabuuan na utang mo sa lahat ng trabahante? Bawat isa po sa kanila may ano po eh, may kulang po ako sa kanila eh. Eh sa kanya po kay Iba-iba ma'am, Justin. iba-iba mga ano. Iba-iba po. So sa kanya sabi niya 6,300. Kaya mo naman niyang ikwenta. Yes ma'am. Oh. Bakit ganon? Bakit hindi ka nagpapapirma? Hindi po, minsan po kasi rekta lang po binibigay sa kanila tuwing Sabado po. Correct. Opo. Pero matagal ka na bang foreman? 10 years lang po. 10 years. Ang tagal na nun. So dapat, alam mo na yan, na dapat may pangalan, petsa. Meron po sa logbook po nakalagay. Correct. Opo. Hindi, kung may pirma ba sila tuwing tatanggap? Minsan po, may perma sila, minsan hindi naman po. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan pila yan. Eto, logbook ko. Ayan ang kinita mo, ha? O, kulang ako sa'yo ng ganito. Balance. Para alam mo yung total ng utang mo. Opo. Kasi Sinabi ko naman po sa kanila na bibigay ko po yung kakulangan ko. Basta, ang problema, Jess, hindi Matagal pa kayo, na kasi, hindi kayo matagal na. magkakaintindi. Kailangan din namin Hindi ng pa kasi pera. kayo magkasundo sa kung magkano. kasi nangailangan naman po ako sa kanila. Nakiusap ako na nagbigay po ako sa nanay ko, sa anak ko po sa una. Oh. Nagbigyan ka naman namin Ano ba, may emergency ba kayo? Opo, nagkasakit po kasi yung anak ko sa una ko pong asawa. Anong sakit? Minsan yung sumasakit po yung tiyan, tapos pinapacheck up po ng nanay ko, nagbibigay po ng pera doon. Tapos kay nanay po, high blood po kasi yung nanay ko. Ngayon, Tapos may oo, diabetes pero po, kaya- isipin mo rin, Jess, sila rin may mga nanay at anak. Diba? Ganon yun eh. Opo, nakiusap lang po ako sa kanila. ma'am. Pinagbigyan ka na nga. And tapos, nung ako nakiusap sa'yo, hindi mo man lang ako pinagbigyan. 1 linggo pa lang, Lagi nagsabi mo nga na kayo ako sa'yo. pinagbibigyan eh. Yung trabaho nyo nga, di ayos yung mga trabaho nyo. Paano Hindi ko di kayo ayos? pinapakailaman eh. Paano kung di ayos? Tapos yung mga ano po ma'am, yung mga materyales, may nagsusumbong po sa akin na yung mga tabas po ng mga bakal, kinukuha po nila. Binebenta po, ganon. Oo, aminado kami ron. Kinukuha namin. Eh, paano kasi, yung sahod, kulang. Eh, ano yung panggagastos namin? Oh. Kinuha muna nila yung bakal, kaya gumanti rin ang hindi pagbigay ng sweldo, hindi nagbigay ng sweldo, kaya kumuha ng bakal. Eh, importante, may sistema. Sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, ayan, meron tayong logbook. O, ito daw ang kanilang listahan. Eh, ano ito? Ano yan? Parang ito yung tinanggap. Opo, ma'am. Ito yung tinanggap. Okay. So, bakit iba-ibang pangalan pero iisa lang ang iisa lang ang pirma? Hindi, pero Hindi, ko po yan, pirma ma'am. niya yan, ma'am.
pirma niya. Hindi, Opo. mali. Dapat ikaw ang pumipirma na tinanggap mo yun. Diba? Opo. Oh, next time, kita mo ngayon, nagkakagulo tayo dahil wala kang testigo na ito talagang tinanggap nila at utang mo, right? Okay, so may natututunan tayo, ha? Attorney, tama ba? Ano ba? Are there laws governing these kinds of arrangements? Oh, there are laws. In fact, kailangan may payslip yan eh. Given, kasi dalawang transaction yan, ano? Yung may-ari ng building or yung employer na nagpagawa ng building, first contract with the foreman, dapat kontrata yan. Siguro yan, listahan ng binibigay ng owner ng building sa foreman. From the foreman to the wage earners, dapat may kontrata rin yan. Ano? Kung wala mang kontrata, dapat may resibo, may logbook. Kasi malaki yung 6'3 yung sinasabi mo, sa kanya 4'1. At saka kailangan niya ng ebidensya kasi hindi mo kailangan ng bugado pag pupunta ka sa DOLE, sa Department of Labor. Hindi mo kailangan ng abogado. Fill in the blanks lang yan. at Paano signature. yung unlawful suspension? Pero wala naman silang kontrata. Paano yun? Basta-basta na lang ba siya pwede magsuspinde? Ay, hindi po kasi kailangan rin due process yan. Ano? Sa isang company, lalo na may maraming wage earners dyan, dapat may due process. Ang kailangan administrative hearing. Maliban sa unpaid wages o kulang ang sahod mo, pwede ka rin mag-file ng unfair labor practice. So, kailangan talaga pinagtsatsagaan natin. Una, dapat alam ninyo kung anong batas. Para hindi lahat galit. Kasi ano ba magagawa ng galit at suntukan? Hindi ba? Daan mo sa batas para maayos. So, kayo naman, Jess, syempre, kung pagkakatiwalaan ka ng iba pang mga kontraktor o pamilya na magpagawa sa'yo o ikaw mamuno, paano yun? May masama kang record. Hindi pwede yun. Kailangan talaga sagrado ang sweldo. Pero yan ay isa naririnig natin ngayon. Ha? Pakinggan natin. Dalawa pa ang makikihalo ngayon, hindi po ng simento, makikihalo sa reklamo ni Justin ang kani-kanilang mga kakampi sa pagbabalik na face-to-face harapan. O ito namang isang kakampi natin, isa pa siya sa mga trabahante doon. Construction worker din siya sa ilalim ni Jess na magpapatunay daw na talagang pinag-iinita ng foreman itong si Justin. Okay? Alex, humarap ka na. Ay! Grabe yung galit mo. Bakit ganyan kakagigil? Dahil yung mga anak ko nagalit na sa akin dahil yung sa pera na inano sa amin. Magkano naman yung kulang sa'yo? 3 linggo, 3 linggo yung sa amin, bali lang yung kinukuha sa amin. Hindi, pero anong total ng utang niya? Bali, kasi 1,000 lang. Oh. Bawat pag tuwing Sabado. Yung kakulangan ng namin, sahod, hindi niya binibigay. Hindi, alam ko yun. Pero dapat sa isip ninyo at sa listahan ninyo. Tumatamad naman kayo eh. Sandali lang, Jess. Sandali lang. Walang magsasalita. Magkano nga ang total na utang niya sa'yo sa lahat ng mga pagkukulang? Hindi ka nagbibilang? Hindi po. Bakit? Alam mo, ngayon lang ako nakakita na may utang sa akin ito, pero hindi ko alam kung magkano ang utang sa akin. Di ba? Basta ang maliwanag, linggo-linggo, 1,000 lang nakukuha nyo. Ano dapat? Kasi ko, 650. 3,900 a week. So, 2,900 kada linggo times 3 weeks. 2,900 times 3. 3 linggo hindi na sweldohan. 8,700, Ate Kur. 8,700. Okay, so... Dahil sa akin mga anak teka ko, muna, Jess. 2 tao pa lang yan. Diba? 8,007, 6,003. Lahat ba kayo? Kulang-kulang ang... Yes, ma'am. Karamihan po. Malaking ba? May nagbabali naman po sila, ma'am eh. Bumabali nga kami. Magkano ng bali namin? 1,000. Oh. So mapupunta yun. Pero teka muna. 3 linggo lang itong pinag-uusapan natin. Opo, ma'am. Yes, 3 linggo. So, sa utang sa inyo, bawasan mo na ng 3,000 kasi 3 linggo.
Opo. Nakakabalik kayo ng 1,000 kada Miyerkules. Yes, ma'am. Tama, Alex? Opo, Ang problema nito, Jess, marami pa yata sila, ano? Yes, ma'am. Yes po. Marami pa yata. Anong balak mo? Paano ka magbabayad? Sabi ko naman po sa kanila, ma'am, ulog-ulugan ko po. Yung sahod ko nga po, napupunta rin sa kanila eh. Okay, hindi nila kasalanan. Kasi ginamit yun. mo nga, O, kailangan diba? mo talagang panugutan yon. Ano? Ako nga, nakiusap sa'yo. Di ba? 1 week pa lang kasi papa-check up ko yung anak ko. O, sabi mo, pagdating ng araw na yun, wala. O, Pero tuloy-tuloy lang ang trabaho mo, Alex. Opo. Ikaw, nasuspindi. Yes po. Pwede bang ito ibalik mo sa trabaho? Kasi paano siya makikita? Hindi ka naawa sa amin. Kulang na nga ang sweldo. hirap. Hindi po maayos yung trabaho nila minsan, ma'am. ano Eh. hindi maayos? Sulo-sulo ko nga linahalo yung simento. Ako lang mag-isa. Ito sabi mo, tamad kami. Oo. Ikaw kayo mag-halo. Pera na nila yun. Kumbaga hindi nyo nabali yun mga kuya eh. Natrabaho Yes, ma'am. nyo na po yun. Opo. Ang tanong ko kuya, di ba ang mas may pera yung nagpapagawa ng bahay? Opo, ma'am. Bakit hindi ka sa kanya humirit na, sir, baka pwedeng mag-advance ako para mabigyan ko Kasi ng tamang yung sweldo? budget po namin, napupunta rin po sa materyales. Hindi, I mean, sa amo ka, sa boss ka bumali. Hindi yung kinuha mo yung sahod. Hindi yung sa kanila. Kasi sila mas sabi nga ni Ate Kuring, magkanda utang na siya, mabayaran niya lang lahat kasi ayaw niya na nakukompormiso. Kasi boss siya. Alam ng boss mo na pwede niya, ikaw pahiramin para wala kang atraso sa dalawa. Nasubukan mo na ba yon? Nagtanong ka? Hindi pa po, ma'am. Hindi pwede yon. Nahihiya po kasi ako, ma'am, mag-ano sa... Oh, bakit sa kanila Sa hindi amin, ka hindi ka nahihiya? nahihiya. Ang hirap depensahan, di ba? Bakit nasa pula ako? Puti, Dito ka na, dito ka na. Puti. Puti. Dito na ako. Alam mo, pakinggan muna natin ang kakampi ni Jess bago kayo magdesisyon. Parang nakusentensyahan na namin, ate. Malimbing din yan, ma'am. Magsuot ka na, natatakot Okay, kami ganito. para Natatakot kami para sa'yo, Ate Kuring. Helmet ka muna. Kasi delikado. Baka pag dumating sila na naman ay maggulpihan. Siya naman ang makapagsasabi na nagkataon lang daw na nagipit ang kanilang foreman. Kaya hindi nakapagpasweldo ng tama ang kakampi ni Jess. Omel, humarap ka na. Teka lang mga kuya! Tingnan niyo si ate ko rin, naalis na, lilipat ang kabilang studio. Takot na. Bakit galit na galit ka? Anong meron? Puro sumbong, munti ka pa tayo mawalan ng trabaho sa ginagawa niyo eh. Kesa nung magtatrabaho na walang sahod. Diba, paliwanag naman si Foreman. Nagpaliwanag nga. Kaya nga dapat inintindi nyo rin. May naon naman paliwanag si Foreman ah. Okay, teka muna ha. Sandali lang. Kasi wala akong balak na suotin itong helmet na ito hanggang mamaya. Magpalamig muna tayo ng ulo. Magbabalik ang Face-to-Face Harapan. Teka muna, tatanungin ko muna si Omel. Ikaw ba, kasama ka rin sa grupo? So, nagkulang ka rin ng sweldo? Opo. Lahat kayo? Lahat naman. Hindi siya namili? Hindi naman po. Nakiusap ba siya bago niya Opo, kinaltas? naliwanag naman po sa amin. Nakiusap nga. Ang problema nga, nung pagdating nung ako nakikiusap sa kanya, hindi niya ako pinagbigyan, di ba? Kumbaga, pumayag na nga kayo. Opo, ma'am. Masyado namang nagtagal. Alam mo, ito lahat bunsod dito ng pangangailangan. Nangailangan bigla si Jess, may kailangan din si Justine, Alex, ganun lang yon, ano? Okay. So, anong masasabi nitong Team Pula? Kuya Alex, Kuya Justin, ang masasabi ko lang po sa inyo, if babalik kayo ulit sa trabaho, kailangan ayusin nyo na lang po. And then yung mga in and out nyo, kailangan yung pirma talaga para sa nyo, legal na kung kayo talaga ang pumirma. And then, kuya, dapat nag-ayos na lang po kayong maigi para hindi na lang po kayo nag-away, ay pinalaki yung away. Ayun na po. Nakiusap na nga kami sa kanya. Nakiusap na nga daw. O, ayan. Sa Team Puti. Andun na nga tayo, may problema ka. Pero hindi mo pera yun. Paano naman sila? Paano yung pamilya nila? Paano sila? Ikaw, alam mo na ang mali. Kumakampi ka pa rin. Hindi naman sa kinakampenya. Para sa trabaho, mali na nga eh. Dr. Love, paano ba ito? Siyempre, nagtatrabaho lang naman sila ng marangal. Pero siya'y tao din na nagkakamali, hindi ba? At nakikiusap naman. Ano sa palagay mo, paano i-referee ito?
Una sa lahat, yung pakiusap pinagbibigyan, kung pagbibigyan. Pero hanggang kailan, no? Ilang paulit-ulit yun. Ang nakita ko rito yung moral responsibility ni Jess. Jess, bilang foreman, meron kang responsibilidad sa mga tauhan at sa amo mo, meron kang responsibilidad. Ang masakit lang dito, yung hindi kasi mayayaman o nakaluluwag itong mga trabahante. Kaya umaasa sila dun sa pang-araw-araw na kinikita nila. Oo nga na nakiusap ka sa kanila, pero hanggang kailan ka palaging makikiusap? Kasi malaking halaga na. Nag-accumulate na yung ginamit mo. At napakasagwang itsura para sa isang foreman na magamit mo yung pondo na para sa sweldo ng mga tauhan mo, ginamit mong personal. So, miski anong anggulo mo tingnan yun, walang matutuwa. Mahalaga sa atin yung bawat araw na kinikita natin, no? Siguro ang kailangan lang ang assurance itong mga nagamit mo ang pera, sabi nga ni ni Attorney Estafa yung assurance na mababayaran at kailan mababayaran. Kung kailangan mong umutang doon sa may-ari ng building o bahay na pinagagawa, siguro dapat mong gawin yun para mabayaran mo yung pagkukulang mo sa kanila. Thank you, Brother June. Makikinig kayo, ha? Kasi hindi lahat nadadaan sa init ng ulo. Alam mo, kahit maggulpihan kayo dito, wala, maospital lang kayo at makulong. Nabayaran ba utang? Hindi. May sakit pa rin ang anak, tama? O, ayan. So, yung init ng ulo, pampadagdag lang yan ng problema. Sa totoo lang. Okay, Doc Camille, mahirap para sa isang magulang na may inaalagang anak, may sakit pa, pagkatapos, hindi tama ang sasahurin. Anong maipapayo mo sa mga ganyan? Wala paano mo pipigain ng bato? Ang hirap nga, Ate Corrine. Pero alam niyo, pag sinabi kasi na, halimbawa, kagaya niya, nasuspindi ka, talagang nagkakaroon yung tinatawag nating emotional distress. And at the same time, ito yung pwedeng sabihin natin na pag nasuspindi ka, kung gusto mong lumipat sa ibang kumpanya, may career damage yung sinasabi natin na nasuspindi yan bakit mo kukunin yan, di ba? So nakakalungkot pag yung ganun ang gagawin ng isang foreman na hindi justified kung bakit siya pinaalis. And at the same time, siguro, Ate Coring, dapat din nating isipin na yung financial strain na mangyayari dito kina Alex at saka kay Justin, ang laking factor yon. Jess, hindi ko alam kung paano mo siya mababayaran. Dahil kasi kung ang ginawa mo, kasi nung sinasabi mo ayaw mong humingi ng tulong dun sa nagpapagawa ng bahay, hindi ko alam kung pakyawan yan o arawan. Kasi tumataas talaga yung cost ng mga supplies. Bakit hindi mo sabihin at i-explain ng maigi dun sa nagpapagawa ng bahay? Kasi iba dapat sabihin mo, eto po yung mga supplies na kailangan, eto po yung pambayad sa mga presyo ng mga tauhan ko. Para sa ganun, hindi ka magkakaproblema dahil definitely, alam mo, sa ganitong pagkakataon, talagang wala nang kukuha sa'yo na foreman. Dahil sa ginagawa mo, dahil kasi 3 linggo yun, kawawa rin yung mga nandito sa side ng puti. Dahil kasi, hindi ko alam kung paano mo talaga mababayaran. Hindi naman nakapag-advance ka na? Baka naman nag-advance ka na? Hindi naman? Nag-advance na po. Nag-advance ka na dun sa amo mo? Opo. Naku, hindi ko na. So, paano yun? Kaya hindi ka na makahingi ng tulong. Lubog ka na talaga. Mahirap talaga yung alam mo, kaya ako pag nagbibigay ako ng pera cash sa isang tao, binabantayan kong mabuti yun. Kasi matitempt ka Pagka natukso ka talaga, dahil cash yan, mahirap talaga yon, magagamit at magagamit nila. Okay. So, Attorney Lorna, paano mapoprotektahan ang mga construction workers sa pagkakataong ito? Unang-una, dapat hindi lang labor code, nasa constitution natin yan. Na ang constitution natin ay nakalagay dyan, dapat bigyan natin ng protection ang mga manggagawa. So, napakabigat. In fact, ang isang business na nalulugi, merong tinatawag na order of preference, Ang unang-una, magbabayad ka ng taxes. Ang pangalawa, mga employees dapat bayaran. Hindi yung nagbenta ng materyales, hindi yung nagbenta ng supplies, employees. So, ikaw, foreman, siguro kanya ka ginawang foreman kasi sanay ka na, 10 years ka na, sabi mo, dapat naisip mo na kung kulang ang pera, mag-adjust ka.
wag mong babawasan ang sweldo ng mga tauhan mo. Sabihin mo sa amo mo, kulang ang sweldo. Kasi paikot-ikot yan. In fact, kung akong abogado nila, sasabihin ko, pwede ka pang humingi ng interest tsaka penalty, no? Kasi parang inutang sa inyo Yung unpaid labor wage, inutang ng supervisor, parang pinakusap. Di parang utang na yun, pwede mo nga dagdagan ng interest tsaka penalty. Hindi lang yan. Baka hindi nyo iniisip, meron rin kayong karapatan para sa overtime pay. Kasi ang hours of work, 8 hours, kung 8 hours a day lang. Kung sobra sa 8 hours a day, ang trinatrabaho nyo, entitled kayo sa overtime pay na hanggang 35%. Dahil sa ginawa mo, pag nagreklamo sila sa DOLE, yung establishment, yung contractor na nag-hire sa'yo, pwedeng masuspinde ang business, pwedeng isara ang establishment, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Kanya ayusin nyo na yan. Ang suggestion ko, mag-bargaining agreement na kayo. Magharapan kayo, mga empleyado, yung supervisor, yung contractor, at saka yung talagang amo, yung nagpagawa ng building na yan. Usap-usap Building ba? kayo. Building? Bahay. Ng bahay na yan. Pwede naman kami mamagitan, Attorney Yes, Lorna. oo. Baka pwede tayong, just a small meeting or Pwede phone tayo call. mag-mediate dyan. Oo, pwede mag-mediate si Attorney Lorna Oo. Kapunan pa yan, ha? Yes, pwede. Para lang matulungan ka kasi pag nawalan kayo ng trabaho, paano ka makakabayad? Kung ito sinuspindi mo, paano siya hindi ba? Makakaipon para, napapagamot mo na ba anak mo? Hindi pa po. O, ayan, okay. O, sige. May pag-asa pa bang maipagamot ni Justin ang kanyang anak? Mapapatawad kaya ng kontraktor ang foreman? Mababayaran kaya ni Jess ang kanyang mga tauhan? Malalaman natin. Abangan yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Jess, din yung kamalian mo. Meron Opo, din, ma'am. di ba? Meron. Malaki. Oo, talagang kapag yan ang mahirap talaga sa pera. Maliit muna, palaki ng palaki hanggang hindi na kaya. So may natututunan tayo dito ngayon, Tapos matuto na rin kayo sa karapatan ninyo, pumipirma kayo dapat. Yes po. Sa bawat tanggap, buo man o kulang, lalo na't kulang, kailangan alam niyo yung kulang. Biro mo naniningil kayo, hindi nyo alam kung magkano ang kulang. Ha, Jess? Apo. Para naman maisalba yung reputasyon mo bilang leader. Pwede kami mamagitan para doon sa, ewan ko, kung sa may-ari o sa foreman, para hindi naman magalit sa'yo. Tapos pag-uusapan ko paano pwede kayong bayaran ng buo. Samantala, yung utang niya sa inyong tatlo, kalahati sagot ko na. Okay? Okay. Yung malaking bagay na siguro rin yun. Mapapagamot mo na yung anak mo. Ma'am, kasi ma'am, yung anak ko ma'am, papacheck up ko po kasi wala po siyang butas sa tenga. Kaya na. Kaya na. Surgery yan. Surgery yan. Ngayon, yung anak mo, pwede naman nating ipatingin. Meron kaming ugnayan sa mga ospital. Baka mapa-operahan natin ng libre. Thank you po ma'am. Hindi ba? Ang ayoko lang yung away. Kasi wala talagang nagagamot yan ng maayos. Okay? Tutulungan ko anak mo, babayaran ko kalahati ng kanyang, buti na lang, 3 lang kayong nandito. Diyos ko po, hindi ko kakayanin, lahat kayo So kailangan ayusin natin yung iba pang mga tauhan, Basta yung kalahati sa inyo, babayaran na natin. Mediation, tingnan natin kung paano maaayos. Okay? Okay ba sa inyo? Alam kong, grabe! Ngayon lang ako tumalsik ng ganong kalayo. Napunta talaga ako at nagsuot pa ako ng sombrero. Di ba? So, next time, bulletproof vest ang susuotin ko. Magkamayan na kayo ngayon. Gusto ko kamayan lang. Please. Please lang. Para siguradong, total naman, ayan. Ay, salamat. Please. Bago ka na. Thank you. Salamat. Thank you, kuya. Salamat. Ayan. Jess, hindi siya mamimihasa. Kasi alam mo, kalahati lang yung aking babayaran at ang laki pa ng utang niya doon sa iba.
tutulungan nga natin siya para makabayad siya, di ba? Okay, sa totoo lang po, ang trabaho ay sagrado. Bakit? Ito ang pagtugon ng tao sa kautusan ng gobyerno, ng buhay ng Diyos, na kailangan nating mamuhay ng matino at marangal para sa ating mga pangangailangan sa mundong ibabaw at para din maitaguyod ang sarili at pamilya. Kaya't sagrado din ang matinong pag-iempleyo. Kasi meron tayong responsibilidad sa kapwa natin. Binibigyan tayo ng kapangyarihang maging leader, kaya't mas malaki ang ating responsibilidad. Parang sa gobyerno natin, di ba? Pinagkakatiwalaan natin sila sa pera ng bayan tapos ginamit para sa sarili pala. Kaya kulang ang serbisyo sa tao. Ganon din yun. Di ba? So, ang maliit na mali, naku, napakabilis. Kapag hindi ka agad tinama, lalaki. Hanggang sa hindi na mahahanapan ng paraan. Ayan na yung mga nagsusuicide, ayan na yung mga nagiging lasenggo, drug addict, patay tayong lahat dyan. So habang ito pwede pa nating ayusin, ayusin natin ito. Okay? Okay, salamat. O wala nang mag-aaway ha, wala nang gatungan, basta't aayusin natin yan. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta't may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Bahay na pakialamera daw. Ako manghihinaso ako sa buhay. Pagalit siya sa akin na kasi mahilig yan sa mga teenager eh. Kasi nakakagusto sa'yo kayo. Bakit naman mahal na mahal mo? Napansin ko lang naman, tingin siya ng tingin sa'yo. Kapal naman, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tibay na mukha eh. Kung may in love siya sa nakababata, no, hindi natin pwedeng tignan.